Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. King of Cups in reverse and the Wild Hunt in reverse or the Tower in reverse. Nagsisimula kang maging cold, unemotional. Yung makaramdam ng yung hindi ka nagiging empathetic, yung gano'n, yung naging cold ka, yung gano'n. Pero hindi ka na di-destroy ngayon kasi in reverse to the Wild Hunt dito. Wala nang atake sa'yo, wala nang di-destroy sa'yo ngayon, wala nang nakapang-destroy sa'yo, no? More clarification with the Tower in reverse. Magkakaroon ng new beginning sa inyo ng past person nyo, past person mo. Ayan, kasi collective reading ito. Magkakaroon ng new beginning sa inyo ng past person mo. Mag-i-invest, merong mag-i-invest. Siguro yung past person mo. Sino mag-i-invest? Yung past person mo ang mag-i-invest. Siya nga. Siya ang mag-i-invest sa'yo na, alam mo yung tutukan ka niya talaga. Yun, pagtrabahuan niya, pagsikapan niya, yung talagang mag-i-effort talaga siya sa'yo, no? Yung tutukan ka niya, mag-invest yan siya. Mag-invest siya sa'yo. Time, panahon, effort, even kahit na ano, no, mag-invest siya sa'yo. Maging giving siya sa'yo, maging generous ng time, effort, love, or even money niya, mga ganun. O kahit na gagastos siya, yan. Queen of Wands, ayun o, may magte-take na action na positive na yung person mo and maging courageous din siya. And yung totoo, na with the color blue kasi sumisimbolo din ng truth and freedom. So, malaya na siya na iparamdam sa'yo, na ibigay sa'yo, kung ano yung gusto niyang ibigay sa'yo, nasabihin sa'yo kung ano yung totoo niyang feelings, mga ganun ba, yun ang may invest niya sa'yo. At kung ano yung matagal niya nang gusto ibigay sa'yo, bibigay niya sa'yo. Matagal. No. Kung ano yung gusto niya ibigay lang sa'yo. Yes, kung ano lang yung gusto niya ibigay sa'yo. Kung ano yung gusto niya talagang ibigay sa'yo. Pwedeng fortune, or yung mag-invest sa'yo ng time, effort, or message, pa-message, kontakin ka niyan, pwedeng ganun klase ng pag-invest, no? Para magkaroon na ng stability sa inyo with a pentacle here, no? Sa gitna ng wheel. Para mag-umpisa na kayo na ng relationship. Para mangyari na yung gusto niyong mangyari, na swertihin siya sa'yo. Na you will end up together. Yung ganun ba? Na mangyari na yung tingin niya na nakadestin sa inyo. Tingnan natin. Oo, yung nakadestin. Yung tingin niya na nakadestin sa inyo. Nakadestin man kayo or hindi. Yung tingin niya nakadestin sa inyo na, yun ang tingin niya na nakadestin kayo na magsama. Ayan. Nabubuo ng pamilya at magkaanak kayo. Ganun. Ayan. And, past person mo to. Ano? Positive and para ba nagiging active and full of vitality, and alam yung excited siya, yung so driven siya, goal driven na mag-invest sa'yo, ganun. Ayan. O kaya magkakaroon ng new beginning sa inyo. It's your past person. Madami bang new person ang gusto mag-invest din sa'yo? Madami at madami to. Madaming nagmamanman.
yung patago. Hindi mo alam na inobserbahan ka nila. Pag nakatalikod ka, interesado sa'yo. Gustong gusto ka nila ng mga new person na yan. Parang binabantayan nila yung lakad mo, galaw mo, kilos mo, yung mga pinupuntahan mo, o kung saan ka pupunta. Palagi nilang binabantayan yung galaw mo. Ganun. Kasi interesado sila sa'yo, yung mga new person. Gusto ka nila. Pero itong past person mo na to, let's see, anong feeling sa'yo ng past person mo na to na possible na magkaroon talaga ng new beginning sa inyong dalawa. Dahil mag-i-invest siya, oh. Ganun din, interesado. The Lord of the Shadows. Talagang interesado na magmanman sa'yo, na mag-obserba, na ganun din siya. Parang binabantayan niya yung kilos mo, yung galaw mo, yung lakad mo, kung ano man nangyayari sa buhay mo, kung ano man ginagawa mo, na hindi mo nakikita kasi parang patalikod nga nagtatago nga di ba? Ano pa? Takot ba siya na malaman mo na minamanmanan ka niya? O kaya nagtatago siya? Oo. Bakit siya natatakot yung person mo na pag nalaman mo na minamanmanan ka niya? Bakit siya takot? Yung past person mo na to. Dahil may pagkasuplada-suplado ka? Ganon? Oo, dahil may pagkasuplada or suplado ka. Ano pa? Baka bigla mo i-block or bigla mo siya supladuhan. O kaya ay bigla ka maging cold or maglagay ng boundary ba? Ganun. Kaya natakot siyang malaman mo yan. Nagmamanman siya sa'yo. Para din siguro hindi mo isipin na patay siya sa'yo. Para din ba hindi mo isipin na patay siya sa'yo. Ganon, mga ganon. Oo. Para hindi mo din isipin na patay siya sa'yo. Ganon. Ano ang ini-embody mong energy ngayon? Let's see. I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. Balance. Both positive, passionate, energetic, courageous with a stone of blue. And so brave, confident, self-assured, optimistic, charismatic, and relax lang, balance, no? May pag-aggressive din na balance. Nag-heal kasi color green at para nasa nature. Ayan. And may mata na nagbabantay sa'yo just to make sure na balance ka and walang pwedeng mang-disturb sa'yo o yung mag-cause na ma-outbalance ka. Yung ganon. Para ma-maintain na balance ka, healed, and parang na-rejuvenate ka din ngayon. Ayan, kasi sa nature yan in the color green, no? Nakaka-rejuvenate. Let's see. Ano yung dreams and wishes mo mangyayari? 8 of Cups. Yung makalayo ka na. Yung makaalis ka na. Yung matalikuran mo na ang ang place mo,
ang lugar mo, makalayo ka na sa lugar mo. Ganon. Oo. Makalayo ka na sa lugar mo. Kasi, workman or sa kung saan ka nakatira, pwede din, no? Sama na lugar yan na layuan mo, na gusto mong layuan. Kasi, namumroblema ka dyan. Para bang na-stress ka dyan. Nakaka-experience ka dyan anxiety. It's a negative place. Parang it's a place na ano ba, may mga witches, pwede din, no? Kasi may paniki. May mga nagbibigay ng problema sa'yo dyan. Parang malas yung lugar niyo, malas. Yung lugar niyo na gusto malisan. Malas yan siya. Malas kasi may mga ano dyan, witches. Yes, kasi may mga gumagawa ng witchcraft. May mga nag-aaral ng witchcraft dyan. Mga bago pa lang yung iba siguro dyan. Kaya Page of Pentacles. Mga nag-uumpisa na napapractice ng witchcraft. Meron dyan na mga napapractice ng witchcraft. Ayan o. Kaya gano'n may mga witches. May mga napapractice ng witchcraft. Ikaw siguro yung pinapapracticean nila. Pero, yun nga lang, impyerno naman ang punta ng kaluluwa nila. Pag namatay sila, sige sila practice ng witchcraft. Uso yun ngayon. Madami rin yan kasi end of times nga eh. Nasa end of times nga ngayon eh. Nasa Biblia yan na madami ang may tapon sa impyerno. Dahil may evil doer. Yun ang totoo. Diba nasa ano yan ang kahit ngayon madami sa impyerno daw eh. Napakarami daw. Pero sa langit, madalang. A very few nga daw sabi ni Jesus Christ, diba? Yung sa langit. Kasi 5% lang, out of 100%. Yung nasa langit Baka in-expect ng mga tao, 95% ang nasa langit. Diyos mio. Yun lang kasi ang righteous. Yun lang ang mga mabubuting tao. Karamihan ay pinapairan nila yung selfishness, greediness nila, kasakiman, deceit, no? Gawa ng deceit, evil, mga ganyan. Kaya, ang dami dun sa impyerno. Ngayon guys, madami nagpa-practice ng witchcraft dyan. Madaming, mga nag-umpisa pa lang yan. Karamihan siguro dyan. Pa-practice sila ng witchcraft. Mga nag-aaral, mabaguhan pa lang karamihan dyan. Mga ano yan, mga evil na mga tao yan. Dahil, bakit sila lang pa-practice ng witchcraft? Gusto nila lang makuha yung gusto nila sa iba. Ganon. Hindi. Dahil, ano bang dahilan kung bakit sila nagpa-practice o nag-aaral ng witchcraft, yung mga tao dyan sa inyo? Dahil umiiral yung kasakiman nila. Yes, umiiral yung kasakiman nila. At umiiral yung inggit. Inggit pati. Inggit, ikita nyo. May evil talaga yan kasi umiiral yung inggit sa kanila eh. Dahil lang sa inggit gagawa sila ng witchcraft. See? At kasakiman. Sign of evil. Ganyan ang mga evil na tao. Ganyan ang mga evil. Yan ang sign ng evil. Yung gagawa ng mga harm, deceit, scheme, no? Evil, witchcraft dahil lang sa inggit at kasakiman nila. Kaselfishan, kasakiman. Oh my gosh. They're evil. 8 of Cups. Makakaalis ka na dyan. Yun ang wish mong magagrant kasi ano yan dyan eh, parang nagkakaroon ng delays sa mga lakad mo o sa mga plans mo, sa goals mo, parang nagkakaroon ng delays. It's so negative. Puro ano ba, disappointment, mga ganun. Parang
nadi-disappoint ka lang sa mga goals mo, parang hindi natutuloy, mga ganon. There's restriction, kasi 8 din naman to. Saturn energy, oh, may itim na ibon. May mga hurdles, ganun ba? May mga blockage, may mga ganyan. Mahirap ang lugar na yan. O mahirap umasenso dyan. Kasi nga, may mga inggitira dyan. No? Yan ang mapupunta sa impyerno, yung mga ganyang tao. Isa yan sa sign na evil yung mga tao na yan. Dahil lang sa inggit nila. Dahil lang sa umiiral yung kasakiman nila. Gumagawa sila ng witchcraft at evil at harm. Against sa iba. Dahil ganun nga sila. Kahit sabihin nila na hindi sila mapupunta sa impyerno, yan ang mga taong napupunta sa impyerno. Yung mga ganyan. Kasi evil yan. The root of all evil is in vain. At nasa Biblia naman yan, di ba? Kung ano klase ng mga tao yung mga napupunta sa impyerno. Isa na yung mga ganyang klase ng tao. Kasi evil talaga yan ang klase ng mga tao yung ganyan. So ano pa? Ang makakaalis ka na, pwedeng makapag-abroad ka na. Mag-migrate ka na sa ibang lugar, sa probinsya, sa ibang bansa, ganun. Sa place na aasenso yung buhay mo kasi walang mga evil dun. Alam niyo guys, yung mga taong puno ng inggit, ng harm dahil sa inggit, hindi din naman masaya yung mga yan sa buhay nila. At puno ng frustrations yung mga yan dahil sa inggit nila. Puno ng, alam niyo, yung puot, no? Dahil sa inggit na naramdaman nila. At yung galit, ganid, no? Mga ganon. Lalo kung hindi nila nakukuha yung gusto nila, nafu-frustrate din sila, nadidepress. Baka nga nasisiraan pa sila ng ulo. Pag mga ganun, sige, kagagawa nila ng mga deceit, scheme at witchcraft, mga ganyan. You know what? Yung inggit at yung witchcraft, nakakasira ng ulo yan. Nakakabaliw yan. Nung tuwan-tuwa sila sa mga ginagawa nila, akala nila makabubuti sa kanila, hindi. Karma abuti nila, bad karma. At frustration lang, problema, baldig sa kanila. At alam niyo yung yung mapunta pa sa impyerno yung kaluluwa nila. Afterlife, sa impyerno pa sila mapunta. Forever sila dumadusa. O diba? Tindi ng dinadanas o ang danasi ng mga evil. O diba? Kasi kung marunong lang kasi magtanggap o tumanggap yung tao sa kung anong meron siya, no? Accept ba ng reality na iba-iba ang tao. Hindi dapat mainggit, no? Dapat ay marunong makontento. Hindi pairalin yung kasakiman. Hindi dapat pairalin yung inggit. Hindi dapat mang-harm nila sa inggit. Hindi yan sila mapupunta sa impyerno. Pero dahil sa pinapairal na inggit nila, evil doers sila, pinapairal na yung kasakiman nila at gumagawa sila ng mga schemes, ganyan. Witchcraft. Sa mga taong kinainggitan nila, yan, mahatulan yan sila ng matinding hatol afterlife. Alam nyo naman kung saan, sa impyerno yan. Hindi yan pananakot. Alam naman natin lahat kung ano talaga ang totoo. Diba? Maliban lang sa undeniable, yung hindi inaamin, yung ayaw aminin na ang mga ganyan ay mapupunta sa impyerno. Yun talaga kasi sa Biblia, diba? Na may hatol talaga sa mga evil at masama. Kaya, ang tao may choice, no? May free will. Mga witch yan sila, lumabas yung witch dito, the witch.
Which walang masama yun kung dipinsahan mo lang ang sarili mo, maglagay ka ng dipinsa sa mga greedy, sa mga ganyan, no? Mga inggitira at mga greedy na yan. Kasi umiiral yung pagiging sakim nila at inggitira, inggitiro, mga ganyan. Mga halit sila. Ano naman ang darating na blessings sa'yo? Ano kaya yung blessings na darating sa'yo? Guys, makakalipat ka na guys. Oh. Ito yung darating sa'yo. Blessing. Kasi makakaalis ka na dyan. Yan talaga. Makakaalis ka na dyan sa lugar nyo. O maybe sa work mo or lugar mo. Kung sa lugar nyo man yan, yung madaming alam niyo, witches, mga ganyan. Para silang mga parasite. Ganon, parasite o piste, salot, ganyan. Nananalot sila dahil sa inggit nila. No? Oh my gosh. Namimisti sila dahil sa inggit nila. Oh my gosh, grabe, evil talaga sila. Tingnan niyo yung lugar na yun. Oh. Parang tuyo. Walang growth talaga dyan. Walang asinso. Kaya kung manatili ka talaga dyan, ay wala talaga asinso sa buhay mo. Para bang kahit sa mga negativity dyan sa lugar na yan, alam niyo yun, nakaka-influence yan, ano yung mga negativity ng mga witches na yan. No? Para bang kadiri yung kanilang energy. No? Kasi full of negativity yan sila. Negative, puro negativity. Negative emotions, frustrations, dahil sa inggit nila, ganoon sa kapwa nila. Puro pa yan evil spirit. Na puno na siguro ng mga evil spirit yan, ng mga demonyo, yung mga tao na yan. Yung lugar na yan, baka ang daming evil spirit dyan. No? Spirits of witchcraft, madami. Hindi naman madami. Madami demonyo sa lugar na yan. Upright ba to? 50-50, no? Madaming demonyo dyan sa lugar na yan. Ano, demonyong tao ba? Ano yan? Dami daw demonyong tao din dyan. Parang nabilong na si demonyo. Parang kampo ng kadiliman, kaya ganon. 6 of, kahit yung mga manggagamot, no? Na makajos. Ang tawag nila sa mga witches, sa mga mangkukula, mga ganyan. Ay, demonyo. Dumadami ang mga demonyo, sabi na. Dumadami ang mga demonyo. Totoo naman kasi kampon sila ng kadiliman. Para ba naging isa na sila sa mga demonyo, naging demonyo na din sila. Ganyan. Parang gusto nila yung pakinggan na demonyo sila kasi foolish ganyan sila foolish sila. Kaya gusto nila yun, madinig na demonyo sila. Tingin nila nakaka-proud, no? Nakaka-proud, parang nakaka-boost ng confidence sila dahil foolish sila. Pero kung wise ang isang tao, ayaw nila na tawagin demonyo. Ayaw nilang maging demonyo. Diba? Kasi pag wise ay may wisdom. Saan ang gagaling ang wisdom? Sa God, no? At yung mga tao na ganyan, walang wisdom yan. Yung mga gumagawa ng mga ganyan, walang wisdom yan. Foolishness, yun. Mga hangalin sila. Ganyan ang mga tao yan. Pero, nasa tao kung magbago, no? Pero madami doon dyan sa lugar mo. Maybe sa tinatirahan mo o sa trabaho mo, kung saan man na gusto mong alisan kasi parang malas, buwisit, ganon. Ganon. Ito na yung mangyayari no na blessing sa buhay mo. Yung makakalipat ka na sa lugar, may pagbabago talaga sa buhay mo. Makalipat ka na sa lugar na may growth, mag-grow ka doon. Asinso ka doon, no? Kung nakita niyo buhay ang matanim dito. Dito patay, no? Talagang pisti ang mga nakatira dyan, mga pisti. Mga demonyo daw. Tao pa yan, ha? May mga demonyo pang mga tao na. Alam yung gumagawa ng kademonyohan, kaya tawag yan mga demonyo na din, no? Para mga demonyo na din sila.
ang punta nila impyerno. O, di ba? Ito naman, yung lilipatan mo, healthy place. Walang gaanong mga demonyo dyan ng mga tao. Para bang, ano yung lugar na yun, nagtutulungan pa yung mga tao dito sa lilipatan mo. Ganun ba yun? Mga nagtutulungan pa para maging stable. Yan dapat. Hindi na maghilaan. No? Hindi dapat maghilaan. Dapat magtulungan. May mga toxic talagang mga tao na siguro kulang siguro sila sa ano yung mga tao dyan sa lugar mo na yun na aalisan mo. Kulang sa pag-intindi. Para ba mga narrow-minded, mga foolish kasi yan sila guys eh. Kabaliktaran ng wise, foolish, at mga kayo na magkano kung anong tawag dyan. Haba lang eh. Ayan. Tutulungan ka pa nila dyan na magkaroon ng stable na trabaho, mga ganun ba? Matulungin ang mga tao dyan sa lilipatan mo. Maging stable ka dyan, maging secured, ganun. Gaganda ang kinabukasan mo dyan, gaganda ang buhay mo dyan sa lilipatan mo na yun. So, ayan. Ganun dapat, nagtutulungan, kaso kaya dapat umalis ka na lang dyan sa lugar nyo kasi iba yung kanilang mindset, foolish na, evil, ganun yung mga evil. Mahirap na sila, mga baluktot na kasi yan sila, mahirap na yan silang baguhin. Mabaluktot na yan kasi yung pag-uutak nila guys. Kaya yan, kaya best choice, umalis ka na talaga dyan. So, ganun. Message na angels for you. Business venture. Baka may negosyo doon, no? Na makapag-umpisa ka ng negosyo doon, may maisip kang idea na pwede mong simulan ng business doon, no? Lalo kung may pangkapital ka agad, no? Doon sa lilipatan mong lugar na yan, posibleng iyayaman ka dahil sa pagninegosyo o business venture. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Or pwedeng kahit career opportunity, no? Na kikita ka, no? Ganun. Kasi ang mundo na to, ang nakatira dito, evil and good. May sa side ng evil, mayroong sa side ng good. So, ayan. Hindi pa kasi nalinis ito. Hindi pa kasi ito nasala ang mga nakatira dito. Unlike sa pag nabago na ito. At yung mga nasala na, yun ang titira dito. Alam yun ang ibig sabihin kung ano yung nasala. Kasi nasa Biblia naman yan, di ba? Sasalain yan. Para tahimik at peaceful at masaya ang pamumuhay ng mga tao na mga napili na muling mabuhay sa bagong mundo pag nabago na ito. So, ayan. Ano ang darating sa'yo? O pwedeng mga mag-improve sa'yo. Ito yung darating sa'yo. Ay, partner guys. Lover. Someone na divinely guided yung inyong connection. Hindi naman divinely guided. Kundi someone na meant for you. Yes, someone na meant for you. Yan ang darating sa'yo. At mukhang magiging passionate kayo sa isa't isa, intimate, ganyan. Your perfect match, your partner, ganon. Yung the one for you, na maging compatible kayo at alam mo, intimate kayo, passionate kayo, talagang fit kayo sa isa't isa, ganon. You will build a healthy and a long-lasting relationship, ganon. Love niyo yung feel yung isa't isa, love na love yung isa't isa. Na you're one, ganon. Na pinag-isa kayo, na ganon. You're united, ganon. Ano naman, ay, siya na ba to? Yung darating sa'yo? Itong past person mo, siya na ba yan yung mag-invest sa'yo? Upright na yun. Siya na nga yan. Yung darating sa'yo. Siya na yan.
Baka yan pa nga ang magyaya sa'yo na lilipat sa lugar nila eh, kung kaya makalipat ka na eh. Or else ay pwede din kung nag-apply ka sa ibang bansa o mag-migrate ka, or else ay lilipat ka ng ibang lugar, kaya lilipat ka. Pwede din kung may opportunity to na i-alok yung person mo na to, no? Yung past person mo na yan na doon ka na sa lugar nila titira para magsama kayo doon. Ay, pwedeng yan ang isa sa possibility. Isa yan sa opportunity para makaalis ka na at makalipat ka sa magandang lugar, sa healthy na lugar at hindi toxic na lugar. Hindi lugar na parang madaming piste, no? Oh, nakita niyo tong lugar na to, alisan mo. Oh my gosh, walang growth dyan. Mahirap dyan. Full of negativity yan dyan, full of evil. Yung lugar na yan. Yung mga negative energies na pinapakawala ng mga yan. Lalo kung ikaw yung target nila. Dahil umiiral yung inggit ng mga yan. Kahit pa nakangiti yan sa harapan mo, tatraidorin ka ng mga yan. Ganyan ang mga evil, mga traidor yan sila. Kahit na nagkukunwaring kaibigan, pagharap ka, ay traidor yan sila kasi nga si evil. Ano yan sila, kampon sila ng kadiliman eh. Ganyan yung mga yan. Kaya don't trust. Kasi sa panahon ngayon, mahirap magtiwala sa mga tao. Dahil kahit inggit nga lang yun, no? Nakaramdam na inggit, manghalit ka eh. Yung iba eh, makatwiran yun. Alam nilang hindi yan makatwiran. Alam nila unfair yun. Pero ginagawa nila kasi baluktot sila eh. Ganon sila eh. Ganon sila kasama. Ganon sila ka-evil. Hindi sila patas. Ganyan dito sa mundong to ngayon. At mukhang masagana. Abundant ang buhay ng person mo na to. Kasi the Earth Mother, masagana sa pagkain doon, masagana yung place niya, talagang there's growth, masagana yung lugar nila. Para bang may cornucopia siya na tuloy-tuloy yung buhos ng blessing, ng abundance. The Witch in Reverse. Kasi, ano yung lugar na yun doon? Walang mga witches doon. Upright ba to? Walang pa. Wala kasi mga witches doon eh. Kung mayroon man siguro malayo na sa kanila. Kampo na kasi nakadiliman yung mga witches na yan. Yung iba pa, dinideny nila na kampon sila ng kadiliman. Ayaw nilang tanggapin. Nagkukunwari na sa side daw sila ng light. Pero yung ginagawa nila sa kadiliman. Mga witches pala sila, mga magkukulang, mga ganyan. Dahil lang sa nainggit sila, manghulam sila. Gagawa sila ng witchcraft, deceit, scheme, diba? Oh my gosh, dahil sa inggit. Dahil umiiral yung kasakiman nila. Oh my gosh. Kadiri na ugali yun. At hindi lang ang kadiri na ugali yun. No? Kundi, pagdusahan nila yan sa impyerno forever. Yung mga ginagawa nila na ganyan. Hindi to tolerate ng God yan at ng Diyos yan. Yung mga ganyang gawain. Kahit sa Biblia pa nga, pinapapatay ng God yan. Ang mga witches na yan. Diba nasa Biblia yan? Hindi manghinayang ang God na itapon sila sa impyerno kasi mga evil doers sila. Katulad sa panahon ni, sa totoo lang ha, kung naano nyo sa panahon ni Moses, di ba? Pinapili yung mga Israelites kung saan sila papanig. Sa side ba ng God o sa side nung ginagawa nila ang Diyos-Diyusan. Yung mga pumanig doon, di ba? Pinagpapatay sila. Of course, saan napunta yung kaluluwa ng impyerno.
Alam, mapalangit pa yun. Tapos, sa panahon ni Noah, di ba? Anong ginawa? Nilipol yung mga tao, mga evil. Yung tinira si Noah at ang pamilya niya. Yun ang muling nabuhay. No? Dahil yun ang sumusunod eh. Yun ang mabubuting tao eh. Sa panahon na yun eh. The rest ay mga evildoers, masasama, mga ganun. At mga gumagawa pa ng witchcraft dahil may mga gumagawa na nun sa panahon na yun ng mga witchcraft. Saan napunta yung kaluluwa ng mga yun? Sa impyerno. Napunta ang kaluluwa ng mga, yung inanaw, yung mga namatay sa anaw. Sa impyerno yun lahat yun. Kasi mga evildoer. Sinave nga lang yung mabuti. Ang tingin nila, pahinayangan ng God. Ang kaluluwa nila, God ang maghatol sa kanila. Hindi panghinayangan ng God. Madami nang nasa impyerno. Dahil depende sa gawa ng tao yun. So yan, yun ang totoo dyan. At mukhang napaka-attractive pa nitong person mo na to. Attractive na person. Babae o lalaki, basta attractive siya. Pero clarification na naman to. Ano yung next move ng person mo na to na mag-invest sa'yo? Na past person mo na magkakaroon daw ng beginning sa inyo, next move niya. Mag-offer talaga siya guys ng cup of love. By the way, this is a collective reading ha. So, kung sino lang makaresonate guys, alam niyo naman yung collective. May offer talaga siyang cup of love eh. Or maybe proposal. Basta meron siyang i-offer sa'yo. Ano ba tong offer niya sa'yo ng past person mo na yan? Ang mapangasawa ka. Ang stable na buhay, ang komportableng buhay. Ang mapangasawa ka. At mamuhay ka na ng komportable. Masagana. Secured financially. Stable financially. Kasama niya. Ang maging asawa niya. Ayan. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng past person mo na yun? May offer sa'yo. Gusto niya magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Ano, start kayo na another relationship. Upright ba to? 9 of Wands? Palang pa yun eh. I just want to make it sure. 9 of Wands. What's with the 9 of Wands here? Poprotektahan ka daw niya. Na hindi ka na makontrol. Alam mo yung you're triumphant over, alam mo yung magsimula kang triumphant, successful, ganon, na walang humahadlang sa mga balak mo, walang balakid, walang mga pumipigil sa'yo, walang kumokontrol sa'yo, walang nagre-restrict sa'yo, ganon. Poprotektahan ka niya, didipinsahan ka niya sa mga witches na to. Kasi kahit siguro na doon ka na, sige pa rin sila gawa ng gawa. Lalo kung may picture ka sa kanila at pangalan mo, gagawan ka pa rin nila kasi lalo kung umiiral yung kanilang inggit ba. No? Ganon. Pero yun nga lang, kay impyerno man ang punta ng kaluluwa nila. Habang buhay sila, yun, makapamiste sila kung wala kang depensa. Pero kung may depensa, ay hindi ka nila mapipiste. Basta sapat yung depensa. At pananampalataya din sa Diyos. Pero pag mga ganito guys, pati yung faith mo, atakihin ng mga yan eh. Parang wala ka ng faith, mga ganyan. Ganyan sila ka-evil, ganyan sila ka-manipulative, ganyan sila ka-selfish at sakim. Mga ganyang kampo ng evil forces yan sila. So ano pa ang offer ng person mo sa'yo na buhay? Anong buhay yan? Yung offer sa'yo ng person mo na yan, sa'yo. Ano kayang buhay yan? Guys, so, bear.
yung masayang buhay, positive, komportable ka, yung palagi ka nakangiti, masiyahin ka, masaya kayong dalawa na magkasama, wala kang problema, matiwasay yung buhay mo, full of harmony, no, sa environment mo, mahal ka niya, no, mamahalin ka niya with the number 6 ay 15 sa numerology. Equal 6 yan siya sa numerology. So, harmonious and may balance, no, sa inyong relationship na tunay kang maging masaya at mamuhay ng blissful kasama niya, no? At ano pa, your person will make sure na komportable at stable at secured ka kasama niya. Bouquet. Ay, may flower din dito. Yung panay bigyan niya sa'yo ng flower. Yung ganon. Bouquet. Gusto niya siguro magpakasal kayong dalawa kaya may bouquet dito. O panay bigyan niya sa'yo ng flower, mga ganyan. Or ikakasal kayo. Yung ganon. O, yung ikakasal kayong dalawa, pakasalan ka niya. Yun ang gusto niya, makasal talaga kayong dalawa. So, ito na lamang guys for collective reading.